madaling araw mga ate at kuya ay nilusob ang mga properties ni Pastor Quiboloy sa Davao. 5 hanggang 6 na properties daw po ang pinasok. And take note, hindi lang to mga men in uniform na mga nakapang battle gear, CIDG, SAF or Special Action Force na ilang batalyon. May mga pinalipad pang drones, may mga helicopters, parang may gera mga ate at kuya. Hindi ganito ang ginagawa ng gobyerno ni Kuting para labanan ang mga makakaliwang grupo ha. So anong gusto nilang palabasin? Terorista ang miyembro ng ministry ni Pastor Quiboloy? Kasi 'di ba pinagbibintangan nila na ano na si VP Sara daw at saka si President Duterte ay nakitang nanggaling sa Glory Mountain or even Prayer Mountain basta sa property ni Pastor Quiboloy na may bit-bit na isang bag ng mga baril. So sabi ni VP Sara nga, 'di ba may TikTok video siya niyan at saka pinost ko din sa ating shorts video sa YouTube na ano sabi niya ay VP Sara may nagtatanong kay VP Sara, nakita ka daw ko may bit-bit na pusil sabi ni VP Sara, ano mountain gun store? Sabi ni VP Sara, ano tingin nila sa mountain gun store? 'Di ba may ganung video si VP Sara? Oh, pinalabas pang gun store yung ano. So may mga chismis at paninira ang mga dilawan pakana ni Tarililian malamang na galing si VP Sara at si Pangulong Duterte sa properties ni Pastor Quiboloy at may mga daladalang bag ng baril. Diyos ko po, kaya ba ni PRR ding bitbitin ng isang bag ng baril mga tat kuya? Ay metal yun, pagkabigat-bigat. So pini-fake news nila, gusto nilang palabasin, what the heck, na itong si Pastor Quiboloy at si PRRD ay ano, bukod sa pagiging kulto ay mga terorista. Grabe ang kahayupan ng gobyerno ni Kuting, ano? So, alam niyo yung mga parang ano yan tanim kaso, paninira, 'di ba? Lahat gagawin para maangkin ang properties ni Pastor Quiboloy ng babaeng ahas and para mapatahimik ang dating pangulo na dati may program nga po sa SMNI at ini-interview lagi ni Pastor Quiboloy at nakakapagbigay ng kanyang mga opinion noon sa gikan sa masa para sa masa at marami pa ring nakaabang. Hindi matalo ni Kuting Jr. ang popularity ng dati nating presidente. Insecure. So hindi naman si Kuting nagpapatakbo ng Pilipinas ngayon kundi yung asawa niyang butod. Nakulubot. Nakasumpa-sumpa. Sabi nga po, I think si Pastor Quiboloy ba may sabi, demonyo ang namamalakad ngayon sa Pilipinas mga tat kuya. Yung mga taong napaka-peaceful na mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ si Pastor Quiboloy na nagdarasal sa mga ganung oras, madaling araw, ayan, ginugulo ng mga demonyo. Ang sabi ko nga po mga ate at kuya, itong men in uniform natin, mga Army at PNP, yung SAF, tsaka CIDG, itong mga under kay Kuting, na silang magpapatupad sana ng batas dahil sila yung mga alagad ng batas, sila pa ang sumusuway sa batas kasi ang bit-bit lang daw po nila ay search warrant. Arrest warrant. Although mas nakakatakot yung arrest warrant, di ba? Wala silang dalang search warrant. Ang dala nila ay warrant of arrest para kay Pastor Quiboloy na kung sakaling nandun ay aarestuhin nila, bibit-bitin nila. Wala silang search warrant. Wala silang karapatang halughugin ang properties na yan. Kakatok lang ang mga yan, tatawagin si Pastor Quiboloy, may warrant of arrest po kami iserve sa inyo, sumama po kayo sa amin ng mapayapa. Sasabihin nila yung Miranda rights, di ba? Ganun yung proseso eh. You have the right to remain silent, you have the right for an attorney. If you can afford an attorney, the government will provide a public attorney for you, yada yada. Ganun ang proseso. Wala silang dalang search warrant at allegedly at mga kuya binura lang ng SMNI channel yung video. May nakuhang isang bala sa I think sa CR, sa restroom ng isa sa mga properties ni Pastor Quiboloy. Ay nagwawala yung mga miyembro. Wala kaming bala dito, hindi kami mga terorista, ganyan. Wala kaming mga baril, mga peaceful kaming tao. Nandito lang kami para magdasal at tahimik na mamuhay. Hindi amin yan, nagwawala. Mabutit may mga camera phone po, may mga cellphone, yung mga nagla-live nga po, yung
yung mga miyembro ng KOJC. So, ayun, mga ate at kuya, tanim bala, gusto talaga nilang palabas. Binura lang yung video. Pero, let's watch this video. Yung sa pilitang pagpasok po ng mga kasundaluhan dyan sa compound ni Pastor Quiboloy. And let's listen sa sa live ha. Ng mga miyembro na kita nyo, naka full battle gear, binaklas yung gate para mapasok, aaresto lang sila ng isang tao, ganyan ang proseso nila. So ang balak po ng mga lawyers ng KOJC at mga lawyers si Pastor Quiboloy, sampahan ng reklamo itong men in uniform. Kasi hindi tama itong pagpasok nila. I mean, bayatan ng mga tindog din na siya pasulundre. Pakinggan po natin yung live ng ilang miyembro kanina. Sayang hindi ko mapakita sa iyo, binura ng ng kapartner mo sa balita at yung bagong SMNI channel. Pero may nakuha po na isang bala. Ay hindi naman yun magagamit laban sa Kingdom of Jesus Christ kasi arrest warrant ang dala nila, hindi search warrant. Tsaka mga ate at kuya, bukod sa tanimbala, baka mamaya lagyan nila ng mga bags of yan. Bakit nila pepersahing pasukin, hinahampas yung gate hanggang sa mabuksan? Baka mamaya may mga daladali silang baril, bala, mga ammunitions at ilagay nila doon at sabihin, okay, tayo na, totoo talaga. Si Quiboloy at si Duterte ay mga terorista. At nilalabag nila ang anti-terror law. Na sila ay may mga private army, na sila ay may mga baril na tinatago dito sa compound. Kasi sa ganyang paraan nila maipapahuli at maipakukulong si Pastor Quiboloy dahil yung mga dating kaso ng pambababae, pangmomolestya, 'di ba? Kung ano-ano pa, human trafficking, 'di ba? Ganun yung mga kaso. Yun ay hindi nahatulang guilty si Pastor Quiboloy doon, binuhay na lang ni Sisa Virus yan eh. Ngayon ang bago nilang bintang, either kulto ang kongregasyon ni Pastor Quiboloy or mga terorista. Kaya panawagan ko po kahit mumunting channel tayo, sana mahagip ng 'di ba ng ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Mag-ingat pong talaga kayo, baka kayo'y matamnan ng mga lagyan kayo ng mga baril-baril diyan, bala, katulad may nakuhang isang pirasong bala, I think sa restroom nga. Pumalag ang mga miyembro. Ang mga nasa loob, papasukin mo madaling araw, arrest warrant pala ang dala. Hoping sila natulog pa si Pastor Quiboloy, wala nga doon. So wala silang nahuli. O pakinggan niyo po ito mga ate at kuya. Hold on a second. Ang ano pa mang mga semblance of resistance laban sa abusadong pagpapatupad ng kapangyarihan ng gobyerno sa ilalim ni Marcos Jr. Ito po itong haya natin, ang isang video upang tuloy-tuloy po ang talakayan natin at makakasama natin mamaya ang isa pang socio-political analyst, si Professor Malutikia. We're about to pray. We're about to pray 4 a.m. And these people came. These people came, oh. Huh? These people came. We're about to pray. What are you trying to do to us? What are you trying to do to us? We're harmful people. Harmless kami, harmless. Pwede ba magawa ng kanta? Ang pula. Kingdom citizens, we ask you to pray for us. We are being oppressed right now. Kingdom citizens, please pray for us. I-share niyo po yung video ko. We are a peaceful people. We are a peaceful people. And this is what you do to us in the middle of the morning, ha? Amin yung buhaton sa mukha. Nag-search ba kayo bago kayo pumunta dito? Nanalangin ba kayo sa Ama kung tama yung ginagawa ninyo? Meron lang kaya kayong Diyos? Sana nagdasal na kayo. Sana nagdasal muna kayo. Sana nag-search muna kayo. Asa to nakita ng ministry ko
Ipagpipilitan nila mga kapatid na pumasok dito. Kahit wala dito yung subject. Inani ka-oppressive ang government karon. Ia-atras nila yung truck para buksan ang gate. Pipilitin nilang buksan ang gate. Okay, so illegal ang ginawa ng men in uniform at dapat mapanagot yan. So kino-call out nga po ni Ka Eric si PNP Chief Marbil sa nangyaring ito. Also yung secretary ng DILG na si Benhur Abalos at saka syempre si Kuting kasi si Kuting ang Commander-in-Chief. Chief of Staff of AFP. Lahat ng men in uniform under kay Kuting. So bakit ito nangyayari? Kung walang basbas ng mga nasa itaas. Ang tanong, alam ni Kuting itong mangyayari? Or utos ni Ahas? Ang tagapagpatupad ng batas ang lumabag sa batas. At ito po ay mga tatkuya, sa tingin ko parang nagsesend sila ng fear no sa iba pang mga religious groups na huwag na, kasi siguro naririnig na ni Kuting at Ahas na pati yung iglesia ay nagbabalak na ring parang may ganun silang naririnig siguro na ang iglesia ay hindi na rin satisfied kung hindi man nagbabalak na pumalag. Hindi na rin satisfied ang iglesia. Ang alam ko malaki ang naging tulong niyan sa candidacy ng Uniteam, di ba? So, kung ang isang ministry or ang isang Christian religion sa Pilipinas ay ginaganto, baka tumiklop ang ibang congregation, mga tatkuya. Tumiklop ang iglesia, tumiklop ang may Protestant ba sa Pilipinas? Ang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, lalo na ang Roman Catholic na wala na tayong maaasahan. Katoliko po ako, kaya may karapatan po akong batikusin ang simbahan namin. Alam ko namang ang simbahang Katoliko ay makadilaw. So kapag may isang religion sa Pilipinas na ginaganto, lahat po matatakot. Lalo na kung may kanya-kanya kayong baho. Or maybe, every religion is imperfect. Tama ba? May kanya-kanyang pagkakamali. Pero sabi ko nga mga tatkuya, hindi ko lang alam kung mag-a-apply ito. Kasi meron tayong separation of church and state. Dapat hindi nagpapakialamanan ang simbahan at ang gobyerno First time na pinipressure at winawalang hiya ang isang relihiyon sa Pilipinas. So tama ba yan? Nasa batas natin, Article 2, Section 6, the separation of church and state shall be inviolable. Hindi dapat bina-violate ang separation ng church and state. Ay Diyos ko, binipressure na nga ni si Pastor Quiboloy na umattend sa Senate hearing hanggang sa gusto niyang maaresto Ano ba yan? Ang sabi ng mga taga Kingdom of Jesus Christ, sila ay mga peaceful na tao. Sila ay mabubuting tao, mabubuting bagay ang tinuturo ng kanilang pastor, mga tatuya. Pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa bayan, kapayapaan. Walang tinuturo ang Pastor Quiboloy sa kanyang mga miyembro na mag-aklas tayo sa gobyerno, humawak tayo ng armas, walang ganyan. So kung ang mga mabubuting tao ay winawalang hiya ng nasa gobyerno, ano ang tawag sa gobyerno natin? Mga kriminal o mga demonyo na? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.